Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ganda po ng panahon natin ngayon. Maaraw siya, hindi siya mainit. Hindi siya malamig. Napakaganda ng panahon. Maganda maglakad-lakad pag ganyan. Dahil hindi siya mainit na sobrang init. Tama lang po yung init niya. At hindi din siya malamig. Ayan po ang maganda sa October na weather dito sa Germany. Hindi ko alam kung kailan yung panahon na palagi umuulan. Siguro November, yan yung uulan palagi. Pero nga itong October, ang ganda ng panahon. Hindi pa masyadong malamig. Malamig lang siya sa umaga at sa gabi. Pero sa ganito, mag-start na mga alas 10, alas 11, hanggang alas 5 ng hapon. Maaraw siya at hindi siya malamig. Marami ng dahon na nagsilaglagan na. Pero hindi pa naman talaga siya as in malamig. Sa sa umaga at sa gabi. Pero na to? Malapit na. Ngayon hindi masyadong malamig ngayon. 19 degrees ngayon. Kasama natin si Fiona. Nakabili na kami ng pang gulay para sa aming munggos. Kakain tayo ng munggos mamaya. One week na lang, matapos na rin yung bakasyon nila Fiona sa eskwelahan. Ngayong Lunes, next week, balik na yan sila sa eskwela. Umalis kami. Nasa bahay na po tayo, kauwi ko lang. Ngayon magluluto na ako ng munggos dahil nagutom ako. Hindi pa ako kanina. Almusal lang po yung kinain ko na kanina at ngayon gutom na ako. Yung tiyan ko parang walang laman. Kaya kakain na tayo. Magluluto pa pala ako. Hindi pa tayo kakain. Magluluto pa. At para mamaya pagising ni Martin, yun din yung kakainin niya. Yung munggos. Ay. Kain na tayo gutom na. Akyat muna ako sa taas dahil doon ako magluluto ng munggos. Katatapos ko lang maglinis sa labas. Ni-cut ko yung dyan sa harap namin ba kasi mahaba na siya. Naabot na siya sa daanan, kaya kailangan ko na siyang ikat. Natapos na rin ako sa wakas. Ngayon ay magluluto ako ng pagkain ng mga bata dahil mamaya pagkatapos kumain ni Fiona at ni Michelle, pupunta ako sa Lidl ulit. Bibili ako ng manok dahil gusto kong magluto ng apritada dahil nakita ko kahapon sa TikTok ba, pero manok yung gagawin ko at para kay Martin din mamaya, bago siya pumasok sa trabaho para makakain siya ng masarap na pagkain. Kahapon munggos yung niluto ko sa kanya, ngayon naman apritada. Kaya mamaya, aalis tayo, pupunta na naman tayo sa Lidl. Wala pa akong ayos, wala pa akong ligo, wala pang hilamos. Kaya ganyan yung isura natin. At meron pala akong in-order na lechon paksiw. At saka corn beef, sariling gawa siya ng Pilipina. Siya mismong gumawa ng corn beef na yan. Tapos maraming nagsabi na masarap daw. Kaya darating ngayon, hinihintay ko lang. Gusto ko lang siya matikman. At syempre, ipaparis natin sa kanin. Pero kunti lang yung kanin na kakainin natin. Nagluto na ako ng bigas. Isang dalawang takos lang ba? Dalawang baso lang na maliit. Yung lulutuin ko na bigas. Kaya ngayon, hinihintay ko lang maluto yung kanin at saka darating na din yung DHL. Nandyan pa sa kapitbahay namin. At magluluto na ko, initin ko yung lechon paksiw. At yun yung kakainin ko ngayon. Konti lang. At pagkatapos namin kumain, Fiona, maglakad-lakad kami sa labas. Kahapon naka-4 na kilometro kami. Lakad ni Fiona. Ngayon, maglakad din kami dahil pupunta na kami sa Lidl. Maglakad kami papunta doon. Ngayon, hinihintay ko lang tumaluto at nilutuan ko din sila ng pagkain para makalabas na kami habang hindi malamig ngayon, mainit pa. Si Martin natutulog. Kaya
para naman ano ba, makalabas si Fiona dahil nga itong bakasyon na to, hindi kami nagbakasyon dahil wala nga magbantay kay Uma. Yung tagabantay ni Uma, nagtrabaho po yun siya sa kindergarten. Pero ang kindergarten kasi walang bakasyon sa sa autumn. Ano lang, sa summer lang sila. Magsirado talaga sila ng 2 weeks. Pero sa autumn wala. At saka wala na siyang bakasyon dahil uuwi sila sa Thailand ngayong December. Kaya nireserba niya dun. Hindi din talaga kami nagbabakasyon ng autumn na yung umaalis ba, yung 1 week kami wala dito. Sa summer talaga namin ginawa. Minsan lang din magbakasyon si Martin sa autumn, pero hindi naman kami nagbabakasyon na mawala muna dito ng 1 week. Yung ano lang, yung dito lang, pero maalis lang kami, uwi lang din yung agad, uwi lang din pagkagabi, ngayon lang. Pero ngayon, hindi kami nagbakasyon dahil nga tinipid ni Martin yung bakasyon niya para ngayong December dahil nga darating yung 2 kong kapatid, sana magkabisa sila, lalo na yung kapatid kong lalaki. At yun ang pinagdasal ko ngayon. At masaya para mas masaya yung selebrasyon namin sa Pasko at New Year na nandito yung 2 kong kapatid. Kaya yun yung plano natin ngayon. Nag-asikaso na kami, nag-submit na kami ng mga kailangan nilang mga papilis. Ngayon, hinihintay na lang namin yung bali yung perplextong eclairong, bali yun yung ipapadala namin sa kanila na ni-invite yung kapatid kong lalaki ni Martin at saka yung kapatid ko naman na babae doon sa pinsan ni Martin. Bali, yun yung dadalhin nila sa embassy pagka-interview nila. Ngayong buwan na to yung interview nila at sana magkabisa silang 2. Kaya pinag-pray ko yan na dito sila magpasko at New Year ngayong December. At kumukulo na yung yung lulutuin ko. Dumating na yung hinintay ko. Sabi nung nag-deliver, ang bilis ko daw nakaubukas sa pinto. Sabi ko kanina pa ako nagantay sa'yo. Natawa. Dahil last time po, ang dami naming Martin, ilang beses nag-order. Tapos walang bumubukas. Sabi ito kasi timing siguro wala kami dito. Or hindi namin narinig. Sabi niya, kung nagbakasyon ba daw kami? Saan daw kami galing? Dahil wala daw nagbubukas ng pinto. Nagalit si Uncle eh. Ito po yung corn beef niya. Siya po yung mismong gumawa nito. Ito ay €6.50 ata. Ito lang. Tama lang to sa akin. Ay, ganito. Mas okay itong ganito kasi hindi masyadong marami. Isang kainan lang. Pero kahit 2 tao, okay din to. Sarap daw to. Nakatikim na kasi Pamela niya. Ito naman yung lechon paksyo. Ito yung kakainin ko ngayon. Kakainin natin to dahil ito ay €15. Marami yung kanyang €15 Tapos meron pang thank you for supporting our small business. Meron pang nakalagay na ganyan. To. Marami ang kanyang to 650 grams at atong lechon paksyo. Initin natin to. At ito pa yung corn beef. Itong corn beef hindi ko pa to kakainin. Saka ko na to kakainin. Yung muna lechon paksyo. Ayan, luto na ang apretadang manok. Sana masarap. Sana masarapan si Martin ito. Hindi pa ako palagi nagluto ng ganito kaya hindi ko sigurado kung masarap. Patikim na to kay Martin. Kung masyad. Pagkatapos ko pong nagluto ng apretada, ito na naman, munggos. Dahil meron pang, ang dami pa kasing gulay na natira kahapon, sabi ni Michelle, Mama, luto ka ulit ng munggos dahil kahapon, nasarapan sila na ubos yung munggos na niluto ko kahapon. Si Martin, daming nakain, pati si Michelle, pati din ako, kumain, yun din ang kinain ko kahapon, sabaw lang at saka ito lang, walang kanin. Hindi naman din sila nagkanin, Michelle at si Martin, pag ganito, okay na sa kanila. Hindi mahilig si Martin magkain ng kanin. Kahit ganito lang pakain mo kay Martin, mabusog na yan siya, kahit walang kanin. Kasi Michelle, ang dami din niyang nakain. Ito na yung ginamit kong kasi na, na yung ko ba, nasa dishwasher na yung natin. Malapit na itong maluto. Hindi ko na to siya lulutuin ng talaga, na malata yung ba. Takokin na to.
Meron pa kasi natirang ano, may ulam na bukas si Michelle at si Martin. Kanina yung apretada may natira. Binigay ko sa pinsan ni Martin yung ano ng kapatid ko ba. Yung boyfriend ng kapatid ko. Sabi ko sa kanya na ibigay niya. Baka masarapan siya. At naubos na din yung apretada. Sila nung kumain. Ako hindi kumain. Kasi gabi na eh. Alas 8 na. Kumain ako kanina nung dinner, no? Alas 4:30. Tapos pagkatapos kong kumain, lumabas kami ni Fiona. Naglakad-lakad kami. Pumunta kami ng Lidl. At sa city namin dito. Naglakad lang kami. At yun lang. Ang aga kong kumain, alas 4:30. Ngayon, umiinom lang ako ng tubig. Pag nakahila ko ng hungab. Gutom ba? Wala pa man na siya natulog eh. Naglilinis ako, tinulungan niya ako. Sabi niya siya daw magligpit sa lamesa. Naglilinis siya. Tulog na, Fiona? Bukas. Wow, naglinis pa siya. Uy, naglinis si Madam. Katatapos ko lang po maghugas ng mga mga kaldero. Tapos yung mga plato natin nandyan na sa loob ng dishwasher. Ngayon naman si Fiona gusto akong tulungan. Maglinis daw siya, magligpit daw siya. Alaka. Ala, nabasa yung ano, kasi basa yung isang ano, nabasa sa ano yung upuan. O sige. Naluto na yung ano natin, munggos. May ulam na tayo bukas. Ha? Hi, Fiona! Alaka. Dapat magkatabi kami ngayon matulog dahil wala man si Papa Martin, trabaho man. Dito po ako kahapon naglinis. Tingnan po ninyo. Ang haba po niyan kahapon. Abot dito sa ano. Dito sa baba ba? Ang haba. Kaya ngayon, kahapon, nikat ko na. Malinis na siya, tingnan. Yung kapitbahay namin kahapon, nakita din niya akong naglinis. Naglinis din sila, oh. Hindi na din mahaba kasi sa kanila, mas mahaba sa kanila. Naglinis din sila. Ayan, malinis na ang ating. Kahit may mga maliliit pa na mga tumutubo. Ganito kasi, ayan siya. Yan, dapat tanggalin kasi yan. Kasi lalaki yan siya ba, tas madumi tingnan. How much cost the Kinderticket? Warte mal, Wie viel kostet Kinderticket? 1,20 €. Warum brauchst du die? Bakit kailangan mo ng ticket? Ich will einfach. Jetzt Fiona. Yeah, kuyawan ni Fiona, oh. Nagmamadali man si Madam Fiona. Ala ka. Ala. Jogging daw siya, oh. Ala. Ala. Ang bilis ni Fiona, oh. Nasa baba na si Fiona. Hindi na makita. Ang ganda po ng panahon ngayong week na to. As in, hindi malamig sa ganitong oras at hindi din mainit. Tama lang siya. May hangin din siya konti pero ang sarap maglakad-lakad. Nasaan na si Fiona? Ah, nasa baba na, oh. Ang layo na niya. Fiona! Pass out! Iminom muna si Fiona. Nauhaw si Fiona. Kumain ng... Basta so grade gegessen? Donut. Donut. Go! Baita. Yan pong suot ni Fiona. Binili ko po yan sa Timo. Jetzt. Wir werden Seite öffnen. Yay! Noch nicht. Deine Haare ist Ich will nicht hier.
lang here. Hindi ko tagbuk ate Michelle. Haso na sel bagish nitin Michelle? Police station. Das mo sa siya. Welcome. Bago po ako matulog, ikuwento ko po sa inyo yung sitwasyon ni Uma ngayon at update na rin kay Uma. Dahil matagal-tagal ko na po siyang hindi na ipakita sa inyo. Sinasali dito. Ano ba yan? Minsan ba mabulol talaga ako magsalita ng Tagalog ba? Kaya pasensya na po kayo ha. Alam naman po ninyo na Bisaya ako. Ngayon po, ikwento ko na po sa inyo at hindi po ito chismis dahil last time po may nagsabi na chismis ko daw yung mother-in-law ko. Hindi po to chismis. Ito po ay sinasabi ko po sa inyo dahil marami pong nagtatanong kumusta na si Uma. Kaya ina-update ko lang sila na sitwasyon ni Uma dahil alam na po nila kung anong sakit meron si Uma. Hindi lang yung sa osteoporosis niya kundi meron din siyang dement. Kasi kanina po itong week na to, masabi ko na itong week na to, grabe, gabi-gabi na lang siya galit sa akin dahil tuwing sinasarado ko po yung bintana niya, nagagalit siya, bakit ko daw sinasarado, maaga pa daw, hindi daw gabi. Sabi ko gabi na, kaya kailangan kong isarado. Sabi niya, umaga pa, ano pa daw, almusal na oras pa. Sabi ko, hindi na, almusal gabi na, matutulog na, may yun. Sabi niya sa akin na, no, ayoko matulog, ganyan, kay hindi pa daw gabi, hindi pa daw late, hindi daw siya naniwala sa akin, sinungaling daw ako. Tas lahat, binaliwala ko naman yan minsan, pero minsan di talaga yung maasahan na pagalitan ka, na na minsan ba parang mainis ka din dahil nga lalo na stress ka, tas hindi pagalitan ka pa, tas ayaw ba naniwala sa'yo, naintindihan. Minsan kasi iniisip ko na alam ko na may sakit si Uma, kaya yan ang hindi ko pwedeng kalimutan na may sakit siya. Kasi po, ngayon po ang pinakagrabe. Dahil, kahapon, palagi niyang sinasabi sa akin na yung diaper niya may bata sa loob. Sabi ko sa kanya, wala naman bata. Tapos, ini-ignore ko lang siya. Tapos, nagagalit siya. Kasi sinabi ko na, wala bata sa loob. Paano magkasya yung bata loob sa diaper? Wala man. Tapos, sabi ko sa kanya ng ganyan, nagagalit siya sa akin kanina dahil sabi ko sa kanya na, papalitan ko na yung diaper niya dahil madumi na. Pero hindi siya ihi lang. Pero hindi naman siya marami, konti lang ba, pero kailangan ng palitan dahil nga, madumi na. Ngayon po, pagtanggal ko sa diaper, kinat ko lang sa gilid dahil nga, hindi naman, itatapon lang din naman niya, para hindi na itaas ni Uma yung paa niya. Kasi minsan hindi yan mataas niya. Hindi niya maitaas yung isa niyang paa sa right side dahil nga, masakit daw. Yan yung operasyon niya, katulad kay Martin. Kaya kinakat ko lang yan, titapon lang din naman yan. Tapos kanina, gano'n ang yung ginawa ko. Kinat ko, ayaw niyang ibigay sa akin yung diaper, tapos hinawakan niya. Madumi nga. So nagkuha ko ng planggana, nilagyan ko ng medyo malagang na tubig ba. Tapos sabon, pinahugas ko. Kaya bumalik ako sa kwarto niya kasi ayaw din niya ibigay sa akin. Kaya kumuha ko ng planggana para magkahugas siya ng kamay. Yun, nilagay niya sa gilid. Yun yung yun na yung na kinuha ko at tinapon ko. Nagalit siya sa akin kasi daw may bata sa loob. Sabi ko, hindi mo na yan kailangan gamitin, hindi madumi na yan, itatapon na yan. Nagalit siya, salanan ko daw lahat, isumbong daw niya ako kay Martin, basta yung mga niya. At yan yung pong sitwasyon ni Uma ngayon na na yung kondisyon niya ngayon na nagagalit siya, madali siya magalit. Gabi-gabi, halos gabi-gabi na lang. Itong week na to dahil ayaw kasi niya maniwala na gabi na. Nagsimula yan siguro last week yung ayaw niya isarado yung bintana dahil gabi na daw. So kanina, nagalit na naman siya kasi sinarado ko. Ni-off ko yung ilaw, ni-off ko din yung TV at sinarado ko yung pinto. Sabi ko sa kanya, tingnan mo sa labas, ang dilim. So, hindi na umaga ngayon, madilim na, gabi na. Tapos, bago ko yung ginawa, sabi niya sa akin, i-on mo yung ilaw. Sabi ko, naka-on na yung ilaw. So, kaya hindi madali minsan yung ganyan na sitwasyon ba. Tapos, okay lang sana kung may kapalit ako minsan, ako lang ba kaya may trabaho ba si Martin panggabi ba si Martin ngayong week na to. Kaya,
ano talaga ako, grabe yung pasensya ko ba. Minsan, sumasakit yung ulo ko dahil nga pinapagalitan ako. Hindi ko naman yan dinidibdib dahil nga alam ko naman na may sakit yung pero hindi talaga maiwasan na ma-stress ka ba? Dahil marami ka pang ginagawa. Tapos minsan, lumalaban siya sa'yo, ayaw niya bigay yung diaper niya. Minsan nga ayaw niya humiga sa bed niya. Noong isang araw, ayaw niya talagang humiga sa bed niya dahil nga hindi pa daw gabi, hindi pa daw oras ng tulog. Sabi ko sa kanya, ako sa kanya, nakiusap lang sa kanya na higa na siya dahil inaantok na ako, matutulog na ako. Tapos wala din si Martin nung time nito pang gabi din. Ayaw talaga niya maniwala sa akin. Kaya yan na yung problema ngayon. Ay, hindi madali talaga mag-alaga ng may ganyang sakit. Dahil minsan lumalaban siya at ayaw makinig sa'yo. So, mas rabi pa siguro kung nakakalakad yan. So, yun ang pinaka siguro hindi delikado dahil kailangan mo siyang bantayan talaga. Bawat kilos niya baka lalabas. Diba? Pimputin na lang na ngayon kasi hindi niya kayang tumayo na mag-isa dahil nga kumikirot, sumasakit dito yung tuhod niya. Kaya hindi yan talaga yan nitry na tumayo mag-isa dahil wala din siyang lakas. At hindi din niya nawala sa isipan niya yung natumba siya na perahan siya. Kaya hindi pa niya ginawa. Mas lalong malala kung nakakalakad. Katulad ng kaibigan ni Uma. Mag-isa lang siya sa bahay. May sakit na din siya katulad kay Uma. Ngayon yung hindi na siya pwedeng maiwan na siya mag-isa lang. Kaya nakahanap na sila ng tagabantay kasama ng kaibigan ni Uma sa bahay kasi yung walang makabantay sa kanya sa gabi. Dahil nga nag-iisa lang ngayon siya. Ngayon napapasalamat ako dahil mabait kasi yan yung kaibigan ni Uma na may kasama na siya sa bahay, hindi na siya nag-iisa. Dahil minsan po kahit alas 10 na ng gabi nasa bintana siya. Hindi na din siya nakakalakad ng na maayos ba kaya. Ngayon may kasama na siyang tagabantay niya. Kaya napapasalamat ako dahil mabait din yan siya sa amin. Kayo lang po ang update ni Uma. Bukas ikwento ko sa inyo ulit at ipapakita ko po sa inyo si Uma bukas dahil ngayon antok na ako, matulog na ako. At i-end na po natin din ito dahil medyo mahaba na. Maraming salamat po sa iyong panonood at sa walang sawang suporta po sa akin. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi. Bye!